magandang umaga po. Alam nyo, wala ba kayo napapansin, no? Ang ating mga konsyal, ang gagaling, no? Di ba? Talaga naman, alam nyo yung lahat ng kanilang mga sinasabi, yun lahat po talaga ang ginagawa nila. At talaga namang 101% ang suporta namin kay Mayor Gemma Buendia-Labigan. Kaya nga, alam niyo kung bakit napakaganda ng mga ginagawa at napakaraming proyekto ni Mayor Gemma. Dahil nga po kami sa Team Labigan, suportahan kami. Kaya walang problema pagdadating sa mga proyekto, di ba? At iyan ang dapat namin pasalamatan sa inyo. Bakit? Dahil wala po kayong isiningit sa aming team. Di ba? Walang kumokontra. Pero bakit nga makukontrahin? Napakaganda naman ang ginagawa ng ating Mayor Gemma Labigan. Di ba? Palakpakan naman natin si Mayor Gemma. Yan yung resulta. Yan po yung resulta na pagka ang mga nanunungkulan sa atin ay sama-sama at nagsusuportahan. Kaya yung mga chismis dyan, na sa darating daw na eleksyon, ako raw po ay lalaban kay Mayor Gemma na Mayor. Naku po, hindi po mangyayari yan. Dahil ang inyong lingkod, 101% ang suporta sa ating Mayor. Di ba? Never po kami maghihiwalay ng Team Labigan. No? Never po. Para yung mga babangga, iba. Pero sa inyo lahat, ito pong programa ito, Bote Palit Bigas Program, ay talaga namang napakagandang programa na naisip ni Consihal Budoy at sinuportahan ng ating Mayor. Alam nyo, lahat ng mga ginagawang maganda ng ating mga Consihal, sabi nga, kung ito yung walang suporta ni Mayor Gemma at hindi popondohan, kahit anong galing na mga yan, walang mangyayari. Di ba? Naniniwala kayo? Walang mangyayari. Pero dahil nga sa magandang samahan, sinusuportahan na ni Mayor Gemma, pinopondohan pa. Kaya nakita nyo naman ang galing ng bawat isa sa amin. So, katulad ko, ako po, nahiyasin din ako ni Mayor sa traffic, isa nahiyasin ako sa peace and order, di ba? So, marami tayong ginagalawa na talaga naman hinahaya tayo ng Mayor para naman makatulong sa kanyang mga maraming trabaho. Kaya sa inyo lahat, no, itong proyektong ito, sana suportahan ninyo. Dahil ang city government mo ay nagpopondo ng 100 billion plus para po sa basura natin, para lang may tapon sa ibang lugar, doon sa tamang tapunan. Kaya kung kami tutulungan ninyo, kung mga 30% makatipid tayo sa basura, so sa mga nasa around 30 billion, ang matitipid natin, siguro mas marami pa tayo may bibigay na mga tulong sa lahat ng mga sektor. Sa katulad ng sinasabi ni Consihal Kim, na yung pangako na dapat mabigyan ng 1,000 ang mga senior citizens natin sa birthday cash gift. Pero naging 600 lang. Pero at least, nadagdagan. Pero sabi ko nga, kung tayo makakatipid, yung 1,000 sigurado may ibibigay sa inyo ni Mayor Gemma Labigan. Kaya palakpakan naman natin ating mga sarili. No? Pero isipin nyo, napakarami nito. Sa 100 piso na itinagdag, milyon din po ang halaga noon. Diba? So, sana po, suportahan nyo kami. Napakalaki na may tutulong natin sa kapaligiran at siyempre at the same time, makakatulong po tayo sa komunidad. May bonus pa tayong bigas ngayon, di ba? Pero ito, ang isa pa natin dapat ipasalamat. Pasalamatan natin ang Team Remulla sa pangunguna ni Governor John Vic Remulla dahil ang Kapitolyo po napakaganda, hindi ilipat sa ibang lugar. Palakpakan po natin ang pamilya Remulla na talagang manumpa ay tumutulong at sumusuporta sa atin. Kaya sana, sa darating na panahon, sana huwag kayong makalimot. Makakalimot po kaya kayo? Hindi. Dahil dito sa Boncho, kung malalaman mo, never kaming natalo ni Mayor Gemma dito. Kaya palakpakan po natin ang bawat isa sa atin. So sa inyo lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at sa maayos sa serbisyo, magsama-sama po tayo. Magandang umaga po. Maraming salamat, Vice Mayor Bobby Montehermoso. At bago natin ipakilala ang susunod na salita, para magkaroon tayo ng energy, pakitaas po natin ang kamay, huwag-aywayin natin, para mabuhayan tayo ng dugo. Yan, ang di mo magtataas ng kamay, may putok. Yan, salamat. Okay, ready na sila, Joe. Yes, dahil ready na po kayo.
dahil sa kanyang kaliwat kanang mga proyekto at pagmamahal sa lungsod ng 13 Martires ng bunga ang kaniyang hard work dahil siya po ay napili bilang isa sa top performing city mayor hindi lamang sa Cavite kundi sa buong Calabarzon, Region 4A at Region 4B para sa tuloy-tuloy na pagbabago ng ating lungsod. Palakpakan natin, Mayor Chema Valdivia Lumigan! Hello! Hi! Kamusta po kayo? Kamusta kayo? Masarap po ba ang sopas? Palakpakan natin, Congressman Tim Remulla at DM Abeng Remulla. Siyempre po, sa akin pong mga kasama dito ngayong umaga, siyempre po ang Sangguniang Barangay, sa pamuna po ni Punong Barangay Nene Aure, palakpakan po natin. Sa atin pong mga SK Kagawad, sa pamuna po ni SK Chairperson Tricia Remulla, nasaan po? Palakpakan. Siyempre po sa mga miyembro ng 11 Sangguniang Panlunsod, sa pamuna po ni Vice Mayor Bobby Montermoso. Palakpakan po. Palakpakan po ulit. At syempre po, sa mga pogi-pogi nating bisita na kasama natin mula pa noong isang linggo na nag-ikot para makita ang kasalukuyang kalagayan ng mga estudyante at mga paaralan at nagbigay din po ng mga bags para sa ating mga mag-aral. Palakpakan po natin, PM Abeng Remulla at Congressman Ping Remulla. Sila po, kahit mga bata pa, ay talagang masasabi namin hindi magpapahuli sa serbisyo publiko ni Governor John Vic Remulla, palakpakan natin, at Secretary of Justice Boying Remulla. Palakpakan ulit. Talagang kayo hindi patitigilan, palakpak ng palakpak na hindi makatulog. Siyempre, narinig niyo naman po lahat ng sinabi ng aking mga kasama. At talagang sa paraang ito, para po silang nagulat na. At kanina nga napatanong ko, sabi ko, parang nangangampanya na ano. Pero ang masasabi ko lamang po, ang Team Lubigan, hindi nyo lang po makikita tuwing may eleksyon. Tama po ba ako? Makikita nyo po kami sa mga lansangan at madalas po talaga kami pumupunta sa mga barangay para po makita namin kayo. Tama po? O pilitan talaga tama? Tama. Kasi talaga po, ipinaparamdam po namin na may gobyerno. At ang city government po ay talagang ino-open po namin sa lahat ng nangangailangan. At tama rin po naman yung sinabi kanina ni Vice, ano po, na ang Team Lubigan po kami dito ni Vice ay never natalo sa Barangay Conchu. So palakpakan po natin. At dahilan sa hindi nyo kami iniiwan dito sa Barangay Conchu, kami po ay pupunta malapit sa inyo. Kasi kinagagalak ko pong ipaalam sa inyo na ang City Hall ay dito sa Barangay Conchu. Yung bagong City Hall ay dito sa Barangay Conchu itatayo. Oh, yay! Malapit na, no? Walking distance na lang. Kasi po, naka-acquire po tayo ng 5 hektaryang lupa dito sa Barangay Conchu. Malapit lang po sa Governor's Drive pagpasok po. So, palakpakan. At part din po ng Conchu at Barangay Gregorio ay nakaplano rin po ilipat ang bago nating public market. So, inaayos din po natin. So, palakpakan ulit, palakpakan. Ayan. So, yung mga sinabi ni Vice, sususugan ko po ng konti. Nakapat ko po yung water pellet bigas program natin. Ito lang naman po yung pagpapaalala sa inyo na kailangan po nating sinupin ang mga basura natin dito sa Barangay Conchu. Diba, mga kagawad? Na kailangan po, yung mga may pakinabang pa, gamitin po muli natin o kaya ay ibenta. So kahapon kasama ko si Kap Nene sa Bailey. Nag-seminar po kami maghapon. At nabanggit po niya, talaga pong problemado sila sa paghahakot ng basura dito
Sa proper pala, sa mga at lalo na po sa subdivision. Gusto niyo po bang dumating sa punto na ang bawat subdivision ang hahakot at babayad ng basura ay kayo mismo? Gusto niyo po ba yon? Hindi. Pero sa napapansin po namin, since na hindi po kayo ang nagbabayad, di ba? Naghahakot, nagbabayad sa truck ng basura para ilabas po sa mga subdivision nyo, wala pong habas ang pag-generate natin ng basura. Sa ibang bayan po na monitor ko, pinapatawan po ng fee ang bawat basura kanilang inilalabas sa bahay. Per sako o per kilo. Ngayon, kung mahihirapan po ang city government, baka mo tayo, ganun din ang gawin. Gusto nyo po bang ganun ang mangyari? Ano po, gusto nyo o hindi? So, siyempre hindi, kasi abay, mahirap ang buhay, di ba? Abay, mayor, ikaw na bahala dyan kasi basic services. Pero nga, pinapaalala ko po sa inyo na dapat magtulungan tayo. Nang sa gayon po, yung mga serbisyo na gusto natin i-improve, ma-improve, di ba? Yung mga senior citizens natin, yung mga scholarship program natin, mga pagawaing bayan natin. Speaking of pagawaing bayan, palakpakan po natin muli si Congressman Ping Remulla kasi siya po yung nagpapagawa ng lubak-lubak na kalsada dito sa Barangay Conchu. Palakpakan! Kasi pag hindi pinalakpakan, hindi nadadagdagan. Kasi po, ang city government, hindi naman po ganun malaki ang budget. Pero napakaswerte po natin, hindi malayo ang pagtingin or tingin ni Congressman kasi ang Conchu lagi niyang tinitingnan kung ano ang kalalagayan. At talaga po, malakas rin ang punong barangay. Ayan na, di ba? Rubbing elbow sila ni Congressman Ping. Kaya palakpakan po natin. So, hindi man po mabibigla kasi kita natin may portion pa. Kasi yan po yung kagandahan na ang mga mayor, vice mayor, and the sangguniang palusod ay umiikot. So, nakikita po namin kung saan lubak, kung saan madilim, di ba? Kung saan bumabaha, which is hindi naman po talaga bahain sa 13. At kahapon po, pinupuri ang lusod ng 13 Martires dahil ang 13 Martires ay talaga nga naman daw pong hindi binabaha, di ba? At hindi po tayo malapit sa kalamidad. Kaya palakpakan po natin ang ating mahal na lungsod. At dapat po talaga minamahal at inaalagaan at pinagmamalasikitan ng ating lungsod. So, konti na lang. Gusto ko maging 30 seconds lang, kaya lang hindi kaya, no? So, yung last ko pong sasabihin ay yun pong maganda rin pong balita, di ba? Na ang lungsod ng 13 Martires ay hindi po nakakaalam, ay pang-apat pa lang po akong mayor dito. Aapat pa lang. Lahat po ng 3 mayors na lalaki na nasundan ko ay nakatatlong termino. At mula po noong 1992, ang lungsod ng 13 Martires ay third class city. Third class in terms of income. Doon po nakasalala yung income po or income classification po. Nakasalalay po sa income po na re-receive ng gobyerno ng city at ng revenues na locally. So, noong 2018 po, nakakalungkot, ang lungsod ng 13 Martires po ay naging 4th class city. Ibig sabihin, pag tumaas ang numero, pagsak po tayo bumababa, kumbaga ang grado. Kasi pinakauna po, 1. Pero po ngayon po, darating na January 2025, ang lungsod ng 13 Martires po ay kinagagala kong sabihin na second class city na po tayo. So ano pong naging basihan yan? Yung kita natin ng 2021, 2022 at 2023. Partida pa po, pandemic tayo. So saan po galing yan? Yung mga taxes, mga barangay clearance, mga payers permit ng mga sari-sari store nyo, ng mga business nyo.